Pumasama sa joint session ng Kamara at Senado ang martial law extension. Di pa rin sumusuko ang mga mambabatas na kontra dito. Sa puntong ito, makakausap natin si Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Magandang umaga po, Congressman Alejano. Magandang umaga sa inyong televiewers. Magandang umaga po. Congressman, kontento ba kayo sa naging pagtalakay ho ng Kongreso doon sa martial law extension? O sa tingin nyo, idinaan lang ho ito sa numero? Naintindihan naman natin na ganun nga ang demokrasya. At the end of the day, it's the numbers game, ano? But medyo worrisome na ang nangyayari ngayon dahil mukhang hindi ganun kalalim ang pag-uusap sa isang bagay na napakaseryoso na ang martial ay nagiging ordinaryong power na lamang ito at kusang binibigay sa Pangulo. So, ang gusto sana nating makita dito ay yung interest ng kada miyembro ng Kongreso na tingnan talaga ito dahil hindi ito ordinaryong bagay lamang at alam natin na meron tayong karanasan yan in the past. Dahil pag merong prolonged exposure sa ganitong poder, ay nandoon na ho ang pwedeng abuso na pwedeng mangyari. Kaya nga, dapat binabantayan natin ito, hindi lang yung bahala na sila. Anyway, wala naman sa Visayas, wala naman sa Luzon. Kahit yung Taga-Luzon o Taga-Visayas, should be concerned because whatever happens in Mindanao will affect the entire country. So, Congressman, may plano ba kayong idulog ito sa Korte Suprema at questionin ang desisyon ng Kongreso? At kung sakali, ano ho ang ipupunto nyo sa inyong argumento? Well, pinag-usapan na ng grupo, no, na initially na mag-file ng petition against this extension. Unang-una, yun pa rin, no, yung factual basis ng pag-declare ng martial law. No? Ako, personally naniniwala na kahit walang martial law, ay kayang i-address yung crisis sa Marawi. Bilang dating sundalo, nakikita natin na kaya namang gawin. Kahit in the past ay nagawa natin yan to achieve yung military objective without resorting to martial law dahil alam mo natin na overstretch ang military. Kung lahat ibigay natin sa military, paano na lang yung ibang ahensya ng gobyerno? Kasi alam natin, naka-put in place naman yung security and intelligence infrastructure natin na dapat gumana siya. So, Congressman, ano ho inaasahan nyo sa ikalawang SONA ni Pangulong Duterte? Well, alam naman ho natin na ang sentro ng kanyang polisiya ay itong war on drugs, no? So, ina-expect natin na magre-report ang Pangulo tungkol dito. Okay, so mamaya sabay... Yes, Congressman, sabay-sabay na lang natin pakinggan mamaya ang magiging laman ng SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po, Congressman Alejano. Okay, maraming salamat. God bless. Magdalo Party List Representative Gary Alejano.